kopya po kayo ng banal na kasulatan, makisamahan niyo ho ako kung nais niyo sa aklat ho ng Santiago, Kabanatang 3, mga talatang 9 hanggang 12. Santiago, Kabanatang 3, mga talatang 9 hanggang 12. Ito na po yung dulong bahagi ng pagtuturo ni Santiago tungkol po sa usapin ng dila o yung ating mga sinasabi. At ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan ko pong ang ipokritong dila. Ito ho ang salita ng Panginoon na isinulat sa pamamagitan ni Santiago. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang papupurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang sigwa ay binubukala ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asaytunas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. Isa po sa kinayayamutan ng Diyos na kasalanan ay ang pagiging ipokrito o pagiging mapagkunwari, o sa ibang salita ay ang pagiging pakitang tao ng mga tao. Si Dr. R.C. Sproul, isa pong kilalang bihasa sa Biblia, ay dinefine po ang ibig sabihin ng pagiging hypocrite o ipokrito. Ang sabi niya, ito ay false kind of righteousness. It is a deception, a masquerade of holiness that is a substitute for the real thing. End of quote. Yung pagiging ipokrito daw po o papagkunwari ay ang maling uri ng katwiran. Ito daw po ay pandaraya at pagkukunwaring banal ng isang tao. At may halimbawa po, ilang halimbawa po ang binanggit dyan ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa kanyang sermon sa itaas po ng bundok. Kung babalikan nyo ho, yung nasa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, makikita po natin doon, mga kapatid, na itinuwid po ng ating Panginoong Hesus yung mga taong mapag-imbabaw sa kanilang paggawa ng katwiran o kanilang paggawa ng mabuti. Gaya halimbawa po ng pagbibigay sa mga nangangailangan na di umano ay nagbibigay lang po ang ibang mga tao para po makita sila ng kanilang kapwa na gumagawa ng mabuti. Gaya halimbawa ng nakikita nyo na ilang mga influencers at vloggers sa panahon po natin ngayon, bagamat hindi natin hinuhusgahan ang kanilang intensyon, pero ang ilan sa kanila ay gumagawa lang po ng kanilang pagtulong sa kapwa para lang po sila ay maging sikat, para lang po ipakita ang kanila pong gawang mabuti sa iba at sila'y papurihan ng tao para lang makagain ng maraming likes, maraming reactions, maraming subscribers. At yung ganyan pong klaseng kaipokrituhan ay tinuwid po ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin ho ninyo yung Mateo 6 talatang 14. Meron din daw po na nananalangin ng nakatayo. Yung mga halimbawa, Pariseo, sila po'y nananalangin ng nakatayo, nasa kalsada. Ang dahilan po niyan ay para makita sila ng mga taong sila ay mapanalanginin. Makikita ho natin itinuwid yan ng Panginoon sa Mateo 6, talatang 5. Meron din naman daw po ng mga tao na kapag nag-aayuno, alam niyo po ba yung ayuno? By the way, mga kapatid, yung hindi sila kumakain, hindi sila minsan umiinom, at para po mapahalata nila sa kanilang kapwa na sila'y nag-aayuno, talagang pinalulungkot nila yung kanilang mukha. Talagang mukhang latang-lata sila, mukhang gutom na gutom talaga sila. At ang dahilan po nun, para po sila'y makaani ng papuri sa mga tao, para akalain ng mga tao sa paligid nila na sila po banal at matuwid sapagkat sila po nag-aayuno.
So tinuwid po yan ng Panginoon sa Mateo 6, mga talatang 16 hanggang 18. Yung mga ganitong klase hong pagkukunwari ay kinaiinisan po ng Diyos sapagkat ang kanilang paggawa ng may kabanalan, quote and quote, ay ginagawa po nila hindi po para maitaas ang Diyos, kundi upang maitaas po ang kanilang mga sarili sa harapan ng mga tao. Ngunit maliban po dito sa mga nabanggit ko pong ehemplo na mula sa ating Panginoong Hesus, meron pa pong isang uri ng pagpapainbabaw o kaipokrituhan ang ina-address po ni Santiago na madalas pong hindi nababantayan maging ng mga mananampalatayang gaya ho natin. At iyan po ay walang iba kundi ang kaipokrituhan ng ating mga dila, yung ating mga sinasabi. Meaning, may mga tao po, maging ang mga mananampalataya, sabihin natin, ang masyado pong makadiyos sa kanilang pananalita, lalo na kapag sila po ay nasa simbahan, pero napakalapastangan at walang pakundangan sa kanilang pananalita sa kanila pong mga kapwa. Yan po yung itinutuwid ni Santiago sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, sa mga talatang 9 hanggang 12. At hinati lang po natin yung mga talatang ito sa dalawang bahagi. Ang una po ay pinamagatan natin ang pagtutuwid sa ipokritong dila in verses 9 to 10. Ang pagtutuwid sa ipokritong dila. At ang pangalawa ho at panghuli ay ang pagsasalarawan sa ipokritong dila. Pagsasalarawan sa ipokritong dila in verses 11 to 12. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid at nawa po ay patuloy tayong turuan ng banal na Espiritu kung paano po ang tamang paggamit ng ating dila. Nang sa gayon, mga kapatid, ay atin pong mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, hindi lang po sa 4 na sulok ng simbahang ito, maging sa labas po ng ating simbahan, o maging sa mga pribado ho nating buhay. So yung una pong punto na gusto nating pag-aralan ay ang pagtutuwid sa ipokritong dila. In verses 9 to 10, makikita po natin na itinuwid po ni Santiago ang pagkakaroon ng ipokrito o mapagkunwaring dila. Kasi ninyo po sa verse 9 na sabi huron, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So dito po nabasa natin ang isang taong ginagamit ang kanyang dila sa pagpupuri sa Diyos at panlalait o pagsumpa sa tao. Ang dila po natin o ang ating salita, ang ginagamit po natin sa pagsambat pagpupuri sa Diyos, hindi ho ba? Ito po ang ginagamit natin sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit, gaya ho ng ginawa natin kanina lang. Ito po ang ginagamit natin sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ho ng pananalangin. Di po ba sa ating pananalangin, meron niya minsan dyan acronym, yung ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. So unang-una natin ginagawa, normally, tayo po'y nagpupuri sa Diyos. Sinasabi po natin ng mga kamanghamanghang katangian ng Diyos, mga kapuri-puring katangian ng Diyos. Ano ulit ang ginagamit natin doon? Ang ating mga dila, yung ating mga bibig. At ito rin po, yung ginagamit natin upang ibahagi natin ang kadakilaan ng Diyos sa ibang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ganyan po, makikita din natin halimbawa sa ilang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa po sa awit 35, talatang 28, ang sabi doon, at ang aking dila ay mangungusap ng iyong katwiran at ang pagpuri sa iyo sa buong araw. Awit 51, talatang 15, O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Awit 71 verse 24, ang dila ko naman ay magsasalita ng iyong katwiran buong araw. So yung atin pong mga dila, mga minamahal, ay yung ating ginagamit na instrumento sa pagpupuri sa banal na Diyos at pagsasalita ng mga banal na bagay na may kinalaman sa Kanya. Ngunit mga minamahal, ang malungkot po, ito rin pong mismong dilang ito na ginagamit natin pampuri sa Diyos ay nagagamit din natin kung minsan, kaya naman madalas talaga
maging sa mga masasamang bagay laban sa ating kapwa. Ang sabi po sa verse 9 sa pagpapatuloy, at siyang, sa makatuwid bagay ang ating dila, ang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Nakita niyo ho ba yon, mga minamahal, sa inyong mga Biblia? Alam niyo po, yung salita ho diyang ipinanlalait, ito po ay galing sa salitang Griego na kataraomai, na may ibig sabihin po na panunumpa o pagsasalita ng mga bagay na masasama sa ating kapwa, na ayon po sa talata ay kapwa nilikha din sa larawan ng Diyos. No? Kung titingnan, babalikan nyo yung kasaysayan ng paglikha in Genesis chapter 1 verse 26, makikita nyo ho doon, mga kapatid, na tayo daw po ay nilikha ayon sa larawan o ayon sa wangis ng Diyos. Now, hindi po ibig sabihin dito na ang Diyos po gaya nating may laman at buto. Sabi ni Soriano ng Ang Dating Daan may puwet. Kasi ang kanya pong paniniwala sa Diyos, yamang nilikha daw po ang tao ayon sa wangis ng Diyos, ang Diyos din daw po may kamukha nating katawan. Mayroon pong kagaya nating ganitong larawan, itsurang tao. Pero malinaw po ang turo ng banal na kasulatan, particularly in John chapter 4 verse 24, na ang Diyos po natin ay Espiritu, therefore wala ho siyang buto at laman. Kaya lang ho siya nagkaroon ng buto at laman sa pamamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. But sa touching His deity, yung pag-uusapan natin yung kanyang pagka-Diyos, ang Diyos po ay Espiritu. So therefore, hindi po ibig sabihin ito na ang Diyos po, o ang tao po ay, ang Diyos po ay mayroong buto at laman at bahagi ng katawan ng tao kamukha natin. Kung may nababasa man po tayo sa Biblia, kasi meron po kayong mababasa sa Bible, na kung minsan na makikita nyo ang Diyos daw mayroong kamay. Halimbawa sa talata sa Isaiah, hindi daw ang Diyos maikli ang kanyang kamay para sa ating saklolo. So parang sa unang tanaw, may kamay ang Diyos. Ang kanyang mga mata ay nasa lahat ng dako. So parang mayroong mata. So kung meron man po kayong mababasang ganyan, yan po mga paraan ng pagsasabi ng Diyos, gamit ang mga lingwaheng mauunawaan ng tao para lang po ma-communicate niya ang kanyang mensahe sa atin. Yung tinatawag po yan na anthropomorphism. Pero hindi po ibig sabihin yan, mga minamahal, na ang Diyos po ay may literal na mata o may literal na katawan. O sabi ni Santiago, may literal na puwet. Alam niyo po ang argumento doon ni Soriano ng Ang Dating Daan. Kaya daw niya nasabing may puwet. Meron niya daw siyang trono . So masyadong niliteral ni Soriano, na ang ibig sabihin lang naman po nun, hindi po may literal na trono ang Diyos sa langit, kundi siya po naghahari. Kung gayon, ano po ang ibig sabihin dito ni Santiago, na ang tao daw po ay nilalang sa larawan ng Diyos? Ibig sabihin, ang tao po ay nilikha ng Diyos na nagtataglay ng kanyang mga namamanang katangian, yung tinatawag po na communicable attributes. Hindi ko alam kung naalala nyo yan sa Sunday School. So meron pong mga katangian ng Diyos na namana nating mga tao nung tayo po ay kanyang nilikha. In kontra sa mga incommunicable, yung mga katangian ng Diyos na hindi natin namamana. For example, yung pagiging nasa lahat ng dako. So hindi naman sa atin yun pwede. Pero tayo po bilang mga nilikha ng Diyos, gaya po niya, meron po tayong kakayanang umibig, tayo po ay may katwiran, tayo po ay naaawa, tayo po ay merong kahit paano kabutihan, at kabanalan. So lahat po ng yan, hindi po yan tumubo lang sa atin. Yan po namana natin sa Diyos. Kaya po nasabi na tayo po nilikha ayon sa wangis o larawan ng Diyos. Gaya po ng Diyos, tayo din po ay nilikha bilang isang persona. Meaning to say, hindi po gaya ng hayop, tayo pong mga tao ay may kakayanang mag-isip, meron po tayong emosyon, at meron po tayong kalooban. Kagaya po ng ating Diyos na persona. Gaya po ng Diyos na may otoridad sa lahat, ng kanyang mga nilikha, tayo pong mga tao ay ginawang mga representatives ng Diyos sa sanlibutan upang mamuno sa sanlibutan. Diba yan yung nasa Genesis 1 verse 27?
So, tayo daw pinilikha to have dominion over all His creations. So, yan po ang ibig sabihin na tayo pong mga tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Meaning to say, may mga katangian ng Diyos na ipinasa sa atin bilang mga tao. Bagamat ang larawan pong ito ng Diyos ay nasira nung tayo po ay nabahira ng kasalanan, nananatili pa din ang larawan o katangian ng Diyos. Bagamat hindi na po perpekto, na-deform na po, pero nananatili pa rin sa mga taong kagaya natin ang larawan o mga katangian ng Diyos. Sa makatuwid, sa tuwing sinasabihan po natin ng masama ang ating kapwa, parang sinasabihan na din po natin ng Diyos sapagkat ang mga tao po ay nilikha ayon sa kanyang larawan. Aware po ba kayo doon, mga kapatid? So kapag po ganyan yung ating kaisipan, may iba po yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Na yun palang ating kapwa ay nilikha din ayon sa larawan ng Diyos. So kapag binabastos natin, ginagawa natin ng masama, sinasabihan natin ng masasakit na salita, nilalait natin ng ating kapwa, ito po pala'y sinasabi din rin natin parang sa Diyos. Kung paanong nasasaktan din po ang kalooban ng Diyos sa tuwing nagsasalita tayo ng pangit sa ating kapwa, kung paanong tayo din ay nasasaktan bilang mga magulang sa tuwing tayo po sa tuwing sinasabihan po ng pangit ang ating mga anak sapagkat sila po ay kawangis natin. Di po ba marami nagsasabi yung anak kong bunsong si Teya ay kamukhang kamukha ng daddy. Di ba? Kamukhang kamukha ka ng daddy. Kahit hindi namin kilala, sinasabi kamukha ka daw yung anak kong bunso. So imagine niyo po kung meron pong isang tao na nagsabi, kapangit namang bata kay Tim. Sino sa tingin niyo masasaktan? Yung tatay, kamukha ko eh. So pagka sinabihan niyang pangit yung anak ko, parang sinabihan niya na rin pangit ako. Diba? So ganun din po ang Diyos. Hindi natin nare-realize, tayo po inilikha sa kanyang wangis. So kapag sinabihan nating pangit yung ating kapwa o ng masasakit na salita ang ating kapwa, parang sinasabi na rin po natin yan sa Diyos. And then sabi sa verse 10, sa bibig din lumalabas ang pagpupurit, paglalait. So inulit po dito ni Santiago yung kanyang sinabi na sa verse 9 upang magbigay diin sa kanyang gustong puntuhin. Ano po ba yung gustong puntuhin dito ni Santiago? Bakit po niya sinabi yung dalawang na paggagamitan natin ng ating dila? Isa'y sa kabutihan, isa'y sa kasamaan. So kung tutuloy natin yung basa sa verse 10, mga kapatid ko, sabi niya, ang mga bagay na ito'y hindi nararapat magkagayon. Ano po yung mga bagay na ito? Yung binanggit sa verse 9, na yung ating dila ginagamit natin sa pagsamba sa Diyos at ginagamit natin sa pagsasalita ng masasama sa ating kapwa. Ang sabi po ni Santiago, hindi nararapat magkagayon. Meaning, hindi po nararapat na ang ating bibig na ginagamit natin upang papurihan ng Diyos ay siya din gagamitin natin na sa pagsasalita ng masasamang bagay sa ating kapwa na pawang nilikha sa larawan ng Diyos. Kapag po nagkagayon, mga minamahal, wala din pong kabuluhan ng ating pagsamba sa Kanya. Naunawaan niyo po ba yun, mga kapatid? Kahit gaano pa po kagaling tayong mangaral ng salita ng Diyos sa iba, kahit gaano pa po tayo kagaling manalangin, kahit gaano pa po kaganda ang ating tinig sa pag-awit, ang lahat po ng mga ito ay walang kabuluhan at kasuka-suka sa harapan ng Diyos kung tayo po ay lapastangan naman sa ating kapwa sa ating pananalita. Ganyan po yung makikita natin sa awit 50 talatang 16. Ang sabi ho dyan, dito makikita nyo mga minamahal na meron pong isang tao na nagsasalita siya ng mga bagay na banal, mga bagay ng Diyos, pero kasabay ng kanyang pananalita, yung kanya pong masamang pagsasalita sa kanyang kapwa, bagay na hindi pa rin kinalugdan ng Diyos. Ang sabi sa awit 50 talatang 16, ngunit sa masama ay sinabi ng Diyos, anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung tao pong kinakausap dito ng Panginoon Diyos, taong ipinapahayag yung kanyang salita. Ano po? Pinahayag ng kanyang bibig yung mga palutuntunan ng Diyos at yung tipan ng Diyos. And then nasabi sa verse 19, talon po kayo doon,
iyong ibinuka ang iyong bibig sa kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Verse 20, ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid, iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. At ang sabi sa verse 21, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y tumahimik, iyong iniisip na tunay na ako'y gayang-gaya mo, ngunit sasawayin kita at aking isasaayos sa harapan ng iyong mga mata. Nakita niyo ho, mga minamahal, kahit sinasalita ng taong ito yung mga bagay ng Diyos, yung mga bagay na banal, pero dahil siya po'y lapastangan sa kanyang kapwa, hindi pa rin nalugod sa kanya ang Diyos. Sabi nga ni Thomas Manton, acts of piety are empty when acts of charity are neglected. Baliwala daw po ang ating mga gawang may kabanalan kung pinababayaan daw po natin ang pag-ibig sa ating kapwa. At ang pinaka-basic na paraan ng ating pong pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa ay ang pagiging maingat sa ating pagsasalita sa kanila. Yung pagpapakita ng respeto sa ating pakikipag-usap sa kanila. Yung pagiging mabiyaya at punong-puno ng pag-ibig sa ating pananalita sa kanila. Yung pagiging tapat natin sa ating mga sinasabi sa kanila. Yung pagiging mabuti natin sa ating pananalita tungkol sa kanila, sa kaharap man po sila o hindi. At makikita po natin ang mabuting halimbawa niyan kay Santiago. O titingnan ninyo, pwede naman niyang sawayin po dito ang mga sinusulatan niya ng mayroong kabagsikan dahil po sa kanilang kaipokrituhan. Pero sinulatan sila ni Santiago ng mayroong paggalang at madiplomasya. Napasin niyo po ba yon? Pasinin niyo po kung gaano kaamo at mabiyaya ang approach ni Santiago sa kanyang mga sinusulatan. Pasinin niyo po in verse 10 kung paano po niya in-address, paano po niya tinawag ang kanyang mga sinusulatan. Ang sabi po niya, mga kapatid ko. Nakita niyo po ba yun? Sa simpleng pananalitang ito, mararamdaman niyo po mga kapatid ang pag-ibig at pagmamalasakit ni Santiago sa kanyang mga kapatid na kanyang sinusulatan. Itinutuwid niya sila, oo, pero mararamdaman nyo rin po sa kanyang pananalita na ginagawa po niya ito ng maingat at meron pong pag-ibig. Minsan yan yung struggle ho natin mga kapatid, sa aminin man po natin at sa hindi. No? Pag kami itutuwid tayo, minsan hindi natin nasasabi ng mas maayos o mas mabuti o sa mas paraan na hindi sila masyadong mau-offend. Bagamat minsan talaga nakaka-offend yung pagtutuwid, pero may paraan ng pagsasabi nang hindi naman parang binabastos natin at winawalang galang po natin sila. Ganyan po ang napakagandang halimbawa na dapat nating tularan kay Santiago. Pag po tayo padalos-dalos magsalita mga kapatid, sikapin po natin ang bawat lalabas sa ating bibig ay makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon at makakapagpatibay at encourage sa ating mga kapatid. Now, para po mas maunawaan po ng kanyang kausap yung kanya pong punto na hindi talaga nararapat lumabas sa iisang bibig ng isang mananampalataya, lalo na ang kabanalan at kasamaan, gumamit po siya ng ilang mga ilustrasyon in verses 11-12. Diyan po natin nakuha yung panghuli po nating punto na pinamagatan po natin ang pagsasalarawan sa ipokritong dila. Pasinin niyo po yung banggit in verses 11 and 12. Ang sabi ron, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asaytunas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. End of quote. So in verses 11 to 12, nabasa niyo po na gumamit ng 4 na ilustrasyon si Santiago upang again, makita natin na hindi po talaga uubra na double purpose ang ating dila o nagagamit natin ang ating dila sa masama at sa mabuti. Una, ginamit po niya in verse 11 yung bukal na may iisa lamang daw pong pinaggagalingan ng tubig. So hindi daw maaaring bukalan ng matamis at mapait ang bukal na gayon. Kung yung salita pong matamis dyan, eh, hindi po nangangahulugang literal na matamis. Ito po ay nangangahulugan ng isang tubig na naiinom. Kaya po sa English Standard Version, translate po yung matamis dyan na fresh or fresh water. So hindi daw po uubra
na sa iisa pong bukal, dalawang klaseng tubig ang makukuha natin. Meron na ho ba kayong nakuhang ganon? Halimbawa sa Bicol, di ba, may dagat. No? Pagka po may tubig doon, isang klaseng tubig lang yung makukuha ninyo. So, hindi uubra na sa isang bukal, dalawang klaseng tubig. And then in verse 12, hindi daw uubra na ang puno ng igos ay magbubunga ng aceitunas. Yung aceitunas po ay olive fruit. Yung itsura po nun, ni-research ko, parang duhat. Alam niyo po ba yung duhat? Kaso ito po ay kulay berde. Dito po nanggagaling yung tinatawag na olive oil. So kaya naman po yung puno ng ubas. Alam niyo naman po yung ubas, hindi po ba? So hindi daw po pwede na yung puno ng ubas ay mamumunga ng puno ng igo o bunga ng igos o figs. Ang itsura naman po nun ay parang dragon fruit. Kaso po ang kulay di ba yung dragon fruit ay pula o pink, ano? Yung igos naman po ay brown. So normally, ang normal, kung ano po ang puno, siya rin ang bunga. Hindi po pwedeng ibang bunga. And then muli sa paglalarawan gamit ang puno, siya po ay bumalik sa paglalarawan gamit ang tubig sa dulong bahagi po ng verse 12. Kung ang tubig daw po ay tubig alat, hindi tayo maaaring makakuha ng tubig na matamis o na naiinom mula rito. So lahat po ng mga ilustrasyong ito, mga kapatid ni Santiago, ay nagdidiin ng isang punto. Ano yun? Kung talagang tayo po ay totoong bagong nilalang na kay Kristo Jesus, hindi na tayo dapat namumunga ng masama maging sa atin pong pananalita. Ang sabi po ni John MacArthur, and I quote, "The genuine believer will not contradict his profession of faith by the regular use of unwholesome words." Ang isa daw pong tunay na mananampalataya ay hindi hahayaan ng kanyang sarili na magsalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Mga kapatid, kung tayo po ay tunay na binago ng Diyos, kung tayo po ay tunay na pinaghaharian na ng Diyos, makikita po yan sa ating buhay kahit sa ating mga pananalita. Sabi ni Jesus, kung ano daw po ang nasa puso natin, siyang lumalabas sa ating bibig. Kung ang puro lumalabas sa ating bibig ay pagmumura, kasinungalingan, paninirang puri at masasakit na salita sa ating kapwa, baka hindi pa talaga tayo binabago ng Diyos. Baka hindi pa po tayo talaga tunay na iniligtas ng Diyos. At kung gayon, hinihikayat ko po kayo na magsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo upang malinis tayo sa lahat ng ating karumihan, kasama na huron yung mga karumihan ng ating mga salita. Sa palatayanan magpaniwalaan mo na siya'y nabuhay muli bilang patunay na sapat ang kanyang ginawang sakripisyo upang ikaw ay maligtas. Ngunit alam ko po, mga kapatid, hindi lang dahil sa ito'y nakikita ko sa Biblia, kundi dahil sa ito'y nararanasan ko rin bilang inyong lingkod, talagang sumasablay din tayo sa ating pananalita. Wag na po tayong magpaka-plastic, o wag na ho tayo, magpakatotoo na lang ho tayo. Lahat po tayo, kasama po ang inyong lingkod. Tatamaan ako ng kidlat kapag sinabi kong ako hindi sumasablay. Madalas po ako sumasablay, alam po ng aking asawa yan. Kung gayon man ho, mga kapatid ng ating nararanasan, wag po tayong panghinaan ng loob. Bakit? Lumapit po tayo kay Kristo na may pananampalataya, humingi ho tayo ng tawad sa Kanya, at ipaalala nyo ang Ebanghelyo sa inyong mga puso na sapat ang ginawa ni Kristo upang hugasan tayo sa lahat ng ating karumihan. At humingi ka din ng tulong sa Kanya, kapatid, na ang iyong bibig ay magamit lamang sa mga bagay na may kabanalan at hindi kasamaan. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya po, ang ating pong buhay ay hindi na po dapat natin ginagamit sa mga bagay na masasama. At ang ating buong buhay po ay dapat nagagamit na lang po natin sa mga bagay na nakaluluwalhati sa Diyos. At kasama po ron, mga minamahal, yung ating mga sinasabi. Kasama po ron yung ating mga dila. Talikdan na po natin yung pagiging hipokrito sa ating pong pagsasalita na tayo po'y napakabait magsalita sa tuwing tayo pa ay sumasamba, ngunit wala po tayong pakundangan sa ating pananalita kapag tayo po ay nasa bahay na,
o kaya naman po kaharap na po natin yung mga hindi natin kasama sa kapatiran. No, minsan kasi mga minamahal, sa aminin natin sa hindi, iba yung ating paraan ng pananalita sa simbahan, iba rin tayo sa ating mga tahanan. So hindi po dapat gayon, mga kapatid. Kung ano tayo sa simbahan, dapat gayon din tayo sa ating mga tahanan. At madalas po nabibiktima dyan yung ating mga asawa, yung ating mga anak, yung ating mga kasama sa buhay. No? Maging consistent po nawa tayo. Ito po yung ating desire at panalangin sa ating lahat, na gamitin po natin yung ating mga dila sa mga bagay na may kabanalan, na may katotohanan, at mayroon pong katwiran. Tulungan po nawa tayo ng Diyos.